magiging papel ni Inday Sara, magiging Joan of Arc, at pag siya ay nanguna na at sumunod ang taong bayan sa kanya, ating miyembro ng Kongreso na dati-dati ay talagang Baka Duterte ang lalakas at sila ay nagkaroon ng benefit sa dating administrasyon Duterte, ang nakayayabot naman sa kanila, biglang tumahimik sa harap ng illegal na pag-aresto sa presidente sa ginawang impeachment. Tumahimik sila. Biglang nawalan ng mga boses, nawalan ng tinig, biglang na-zipper ang kanilang mga bibig. Bakit? Paano nga? Takot. Pero ngayon nung nakikita nila na lumalakas na naman ang mga Duterte at mukhang babalik at magiging presidente ng bansa, itong si Inday Sara, sumasama sila kung saan-saan sa mga lalong-lalo na palagi nakabuntot Vice Presidente Inday Sara. Yan, kailangan mag-ingat ang mga nandyan sa grupo ng mga Duterte sa mga ganitong mga charlatan, mga kamilyon. Ano yung kamilyon? Ito yung uri ng animal na kung nasaan sila, yung surrounding sila, nakukuha nila. Alam mo, kung ikaw ay nasa gubat at punong-puno ng mga halaman doon na kulay green, nagiging green din ang kulay nila. Kahit saan sila magpunta, nakukuha nila yung kulay. Kaya, punta sila sa Duterte, Duterte na naman sila. Punta sa kabila, ngayon din ang kulay nila. Yan ang ingatan. Marami po niyan. Well, yun po siguro by this time, kilala na ng lahat. Ang isang senador dyan na nagpahayag na kinakailangan, wala rin siyang pakialam sa batas. Kailangan daw na ang batas ay baluktutin, labagin, upang lumigaya at matuwa ang taong bayan. Alam po ninyo, nakakaawa talaga ang ating bansa na magkaroon ng ganitong isang senador. Isang senador na mambabatas, subalit nag-a-advocate na labagin ang batas. Nakalimutan niya na kung ang batas ay hindi makukuha yung mabuting intensyon nung ito ay pinasa. Ang gagawin niya lang ay maghain ng panibagong bill para palitan. O kaya naman amyendahan lamang ito. At hindi yung lantarang mananawagan pa na ito'y lansagin habang ito ay naririampak. Sapagkat nagpapakita lamang na hindi karapat-dapat ang senador na ito. Sa Senado, nagpapakita ang kahinaan ng kanyang intellect o talino. Nagpapakita rin ito na siya ay nanghihikayat ng anarkiya sa ating lipunan at hindi dapat ito palampasin ng taong bayan. Tungkol doon sa isang senador na kinayamutan at kinainisan ng mga kapwa niya senador ay dahil di umano sangayon sa kanila at makikita rin naman ng mga nanunood na parang naging diktador siya sa kanyang paghawak ng komiteng nag-iimbestiga. At kasama na rin doon ang kanyang ginawa sangayon din sa kanilang kapwa senador, ang panghihiya at hindi pagsunod sa reglamento. Meron siyang pinapaboran, meron siyang di umanong hindi pinapagsalita. Kaya hindi kataka-taka na natanggal siya bilang puno. Ayan ang problema kasi, alam po ninyo, maraming pamamaraan upang ikaw ay magpatakbo ng isang komite. Hindi kinakailangan dahil kung ikaw ang puno dyan, ay magiging isa kang diktador at ikaw ang masusunod. Sapagkat yan pong Senado ay para pareho lamang kayo dyan
equal ang inyong mga katayuan dyan. At kinakailangan bigyan mo rin ng respeto ang bawat isa. Kung hindi, talagang kayayamutan ka. Kung gusto mong sumikat at their expense, magagalit talaga sa iyo yung mga yan. Lalong-lalo pa ngayon na dahil daw siya ay nagpupumilit na bigyan ng witness protection program, ipasok sa witness protection program yung isang kontrobersyal na kontrakto na ayon sa isang senador, binibigyan niya ng proteksyon, lumalabas na kanyang kabiyak daw ay isang miyembro ng board of directors ng isang insurance company na siya nang aalaga sa mga insurance needs ng mga kumpanya ng kontrobersyal na kontraktor. At ito naman ay sinugitan na hindi siya nagbibigay ng proteksyon. Pero nung lumabas siya, ay siya ay inaabot tuloy ng batikos. Pero sa parte naman yan, and ako naman hindi porket naman direktor ng isang kumpanya ang insurance company na siyang nag-aalaga sa insurance needs ng controversial na contractor. Ibig sabihin, ikaw ay kasama sa anomalya sapagkat yun namang insurance company, ang kanyang trabaho naman pangalagaan lamang ang insurance needs ng mga contractors, firms na kinuha siyang insurance company. At pagdating naman dun sa ano nga yung isa, hindi nawala ako dun sa ano nga yung isa natin dito, yung sino ba yung tatlong senador na yun? Sapagkat tatlo sa kanila, yung dating presidente ng Senado na napalitan at yung majority leader, dalawa na sila. At yung tinutukoy nating pangatlong babae, ay babaeng senador yun na supposed to be na ngayon kay Congressman Toby Chanco ay miyembro ng isang maliit na komite o small committee na siyang responsibilidad o may responsable na naglagay ng mga paipit na mga budget upang ito ay magamit ng mga lawmakers sa kanilang mga distrito o kahit na sa ibang distrito. Ang pinagtataka lang natin, bakit hindi tinatawag itong senadorang ito? Bakit hinahayaan nila na basta nagpaliwanag na hindi siya kasama sa small committee dahil absent daw siya, wala na siyang pananagutan. Kaya ito pong tatlong senador na ito, kasama ito ngayon sa nagbabagang issue laban sa mga miyembro ng Senado, laban sa Kongreso, laban sa mga opisyalis ng bansa. At kinakailangan masama sila sa investigasyon upang mabigyan naman sila ng pagkakataon na malinis ang kanilang pangalan na sa ngayon ay namamantyahan dahil sa mga akusasyon laban sa kanila. Kailangan malaman natin ang katotohanan nito. Now, alam mo ba kung sinong tinutukoy ko kid on the block? Sino po, Attorney Sal? Miyembro ng, alam mo ba kung sinong tinutukoy ko doon? Ni Ben si Congressman Miao. Sino? Si Congressman Barsaga, Attorney Sal? Si Congressman Kiko Barsaga, batang-batang kongresista. Anak ito ng nasirang Mayor Barsaga. Ng Congressman Barsaga at anak ni Mayor Barsaga ng Cavite. At siya ay nagpapakitang gilas sapagkat siya ang miyembro ng kongresista na kauna-unahan at napakalakas ng loob, katapangan ng ngalanan ang Speaker ng Kamara de Representante na dapat ay isama sa investigasyon at umalis na sa kanyang posisyon dahil sa akusasyon na kasama siya sa mga anomalya. Ngayon, ito namang mga iba
naunahan sila ng bata kasi dapat sila ang mga matatagal na dyan sa Kongreso. Sila dapat na nagpakitang tapang, naging matapat sa kanilang tungkulin. At hindi itong batang-batang kongresista. Ngayon, pinag-iinitan nila at gusto nilang tanggalin. Pero nakakatawa nito, yung gustong ang namumuno na gustong tanggalin siya sa Ethics Committee, nagpahayag din na pareho lang sila. Pareho ang pinaglalaban nila. Dahil si Kongresista Kiko Barsaga, unang-una nanawagan siya na laban kay Speaker Martin. Yung pangalawang napanood ko sa kanya, pati si Presidente Marcos Jr. ay pinananawagan niyang bumaba na rin sa tungkulin. At yung gusto namang umalis sa kanya sa Kongreso, sa Ethics Committee, nananawagan din na sinunod ang ating mga sinasabi sa programa na ang presidente ng bansa ay hindi makakatakas sa responsibilidad sapagkat siya ay mananagot bilang presidente sa konsepto ng command responsibility at doon sa legasiya na iniwan ni Presidente Truman ng Estados Unidos nung siya maglagay ng isang desk sign ang nilagay niya, the buck stops here. Ibig sabihin, the buck stops with the president. Lahat ng kabiguan, kasama na rin ang tagumpay. Nasa lamesa ng presidente. Kaya kung magtagumpay, sa'yo yan. Kung mabigo ang iyong administrasyon, lahat ng kabiguan dyan, kasama na mga kapalpakan ng mga membro ng kabinete, kasama na mga irregularidad, kasama na mga anomalya, kasama na ang pagnanakaw sa bansa, ikaw ang mananagot. Lalong-lalo na rito sa flood control projects sapagkat yung tinatawag nating NEP, National Expenditure Program, ay nanggaling sa iyong opisina sa ilalim ng Department of Budget and Management. At yan ay nakita mo na kung ano ang programa ng gobyerno at nung yan ay ipasa sa Kongreso at nung binago nila, yan ay bumalik sa iyo upang pirmahan mo ang kanilang inaprubahan na General Appropriations Bill. Kaya hindi maaari, hindi po pwede talagang ikaw ay makakatakas sa pananagutan bilang presidente ng bansa, bilang puno ng Estado. Yan ang panghuli. Ang sinasabi po natin, habang ang taong bayan ay puot at nangangalit sa nangyayaring pagnakaw sa pera ng bayan sa lahat ng mga katiwalian nakikita nila, sa lahat ng mga kawalan ng pagtugon sa pangangailangan, sa mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan, sa paglawak ng kriminalidad, ang pagbabalik ng illegal na droga, ang unti-unting paglakas na naman ng mga rebelding komunista at mga terorista. Sila po, gaya ng sinabi na natin, ay nagising na at nagsimula ng lumabas sa kalye. At kahit na kapansin-pansin, noong nakaraang September 21, nung sila ay lumabas sa kalye, iba't ibang grupo ito. Merong kaliwa, merong mga dilaw, merong grupo ng mga Duterte, at merong mga disgruntled na mga Marcos followers. Ang lahat ay isa ang issue. Ang issue ay korupsyon. Kahit na iba-iba ang kanilang mga agenda, isa lamang ang pinupuntirian. Ito ay ang korupsyon, katiwalian. Nakikita kapansin-pansin na ang mga dilaw na naitapon sa inodoro ng dalawang halala na ang nakakaraan ay mukhang bumabalik sapagkat dalawa sa kanila ang nahalal na senador. Ang mga kaliwa naman ay sumasakay sa galit ng taong bayan sa pangkasalukuyang administrasyon at nananawagan ng pagbaba ng bansa. Yung dalawa sa kanila ay dating mga miyembro ng kabinete na tinanggal sa kabinete. Yung isa naman, dating mataas na opisyal ng administrasyon na ngayon ay takot na takot at tumakas na dahil sa mga maraming akusasyon sa kanya na kahit nung panahon ng administrasyong nakaraan
ay nagbibigay ng kahihiyan sa kanyang mga mga pahayag, masyado kasing madaldal kung ano-ano, na sa halip na makatulong ay nakasisira kay Pangulong Duterte. Pero nandun pa rin siya at lahat pinakikialaman. Pinapakialaman niya yung mga abogado doon sa ibang bansa. Nauuna pa siya. Kung ano-anong ginagawa niya. Ang iba naman, yung mga dating miyembro ng Kongreso na dati-dati ay talagang Baka Duterte ang lalakas at sila ay nagkaroon ng benefit sa dating administrasyon Duterte. Ang nakayayabot naman sa kanila, biglang tumahimik sa harap ng illegal na pag-aresto sa presidente sa ginawang impeachment. Tumahimik sila. Biglang nawalan ng mga boses, nawalan ng tinig, biglang na-zipper ang kanilang mga bibig. Bakit? Paano nga? Takot. Pero ngayon nung nakikita nila na lumalakas na naman ang mga Duterte at mukhang babalik at magiging presidente ng bansa, itong si Inday Sara, sumasama sila kung saan-saan sa mga lalong-lalo na palagi nakabuntot Vice Presidente Inday Sara. Yan, kailangan mag-ingat ang mga nandyan sa grupo ng mga Duterte sa mga ganitong mga charlatan, mga kamilyon. Ano yung kamilyon? Ito yung uri ng animal na kung nasaan sila, yung surrounding sila, nakukuha nila. Alam mo, kung ikaw ay nasa gubat at punong-puno ng mga halaman doon na kulay green, nagiging green din ang kulay nila. Kahit saan sila magpunta, nakukuha nila yung kulay. Kaya, punta sila sa Duterte, Duterte na naman sila. Punta sa kabila, ngayon din ang kulay nila. Yan ang ingatan. Marami po niyan. Yan, tama po kayo dyan, Attorney Sal. Kaya sa mga manonood natin, kailangan talagang maingat sa pag-identify sa kung sino-sino yun. Ito na po ang last part ng yung column, Attorney. The dominant and acceptable heir to the Duterte legacy is Vice President Sara Duterte. When she starts to lead the people in peaceful marches and rallies in the streets, and the masses of our people follow her awaited clarion call, she will emerge the modern Joan of Arc who will unshackle the country from corruption, abuse of power, criminality, illegal drugs, poverty, illiteracy, terrorist, communist rebels, economic slump, and underdevelopment, and lead her people to a new order. Ngayon, ang lumalabas talagang pinagkakatiwalaan ng sambayanan ay si BP Inday Sara. At mukhang siya na lamang ang inaantay na manawagan sapagkat hindi pa talaga siya nananawagan na lumabas sa kalye. May ang kanyang mga payag ay kaugnay sa illegal na pag-aresto ng kanyang ama, kaugnay sa impeachment, kaugnay sa mga katiwalian, pero hindi pa talaga lantarang hinihingi ng ang taong bayan na lumabas sa kalye at siya ang manguna. Yan po ang inaantay. At pag ginawa na yun, maniwala ka, pag ginawa ni Inday Sara ang panawagan na lumabas sa kalye at isulong ang mapayapang demonstrasyon, maniwala ka, magkakaroon ng pagbabago at parang nung panahon ng Pransya o ng France, nung kinakailangan nila ang isang leader, batang-batang leader na ang pangalan ay Joan of Arc, na siyang nanguna laban sa mga Ingles. Itong Pranses na ito ay naging revolutionaryong leader at naging santo pa. Ginawa itong santo sapagkat ito ay sinunog nila dahil sa isang maling akusasyon sa kanya. Subalit siya ay naka-redeem at naging isang santo. Yan ang magiging papel ni Inday Sara, magiging Joan of Arc. At pag siya ay nanguna na at sumunod ang taong bayan sa kanya, siguradong matatanggal ang ating bansa sa katiwalian, sa illegal na droga, sa kriminalidad,
sa kawalan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng bayan, sa underdevelopment, pagsira ng ating ekonomiya, sa kawalan ng mga infrastructure, sa kahirapan, sa illiteracy, ang kawalan ng edukasyon ng marami sa ating bansa. At siguradong mangunguna siya upang itayo niya ang bagong kaayusan o new order. Ayan, Attorney Sal. Pero may iba din nagtatanong kung kailan kaya niya yan gagawin. Kasi ngayon po, Attorney Sal, parang hindi pa siya masyado, parang medyo hesitant pa po siya, Attorney Sal. Well, siguro dahil nakikita niya nga na walang lumalabas sa kalye, bihirang-bihira na lumabas at ito'y pabugso-bugso lamang. Pero ang sabi ko sa kanya, kaya siguro ganyan, sapagkat ikaw ang inaantay nilang manawagan. Unang-una, hindi lingid sa kaalaman ng taong bayan at ng kanyang mga kasamahan ang ginawa niyang pag-block ng pagtawag sa mga tao na dapat na maimbestigar. Ang ginawa niyang pagtutol sa pagtawag kay Saldico at ginagawa niyang excuse yung parliamentary courtesy sa harap ng halos lahat ay nagtuturo kay Saldico na nasa likod ng malawakang pagnakaw ng pera ng bayan. Pangalawa, ang perception na gusto niyang pagtakpan ang mga matataas na opisyalis ng bansa. Ayaw niyang bigyan ng, ayaw niyang papasukin sa Witness Protection Program yung mga gustong maging whistleblower at gustong mag-confess o umamin ng kanilang mga partisipasyon upang ituro ang mga kasamang mambabatas na nagnakaw ng pera ng bayan. Pangatlo, ang problema kasi sa kanya, ibig niya ipakita na siya ay malinis, magandang reputasyon at lumalaban sa katiwalian. Subalit, nakakalimutan niya na siya ang nagsulong na ngayon ay umabot sa 35 bilyones na pesos upang magpagawa ng opisina ng Senado para ang mga 24 senador ay maging para mga hari at reyna sa malapalasyong building. Nakakalimutan niya na yung sinimulan niyang proyekto na magpagawa ng bagong Senate building na nagsimula sa 22 bilyones and ngayon ay umabot na sa 35 billion pesos. Itong perang ito ay dapat sana'y ginugol sa pagpapatayo ng mga eskwelahan na kailangan ng mga estudyante natin. Ang perang 35 billion ay maaari ng gamitin upang ito ay magamit sa mga infrastruktura dito sa ating bansa. Masyadong maingay itong aking mga nasa tabi. Huwag kayong masyadong maingay. Nagtorbo ako eh. Masyadong, alam na nga nila nagpo-programa tayo. Ang ingay pa nitong Baka gusto sumali sa discussion, Attorney. tumali sa kanya. Anyway, nadidistract tuloy ako sa akin sinasabi. Ano pa ba? Nasaan na ba ako? Dun po sa yung kay Senator Lacson na nag-ano siya, Yung kakong 35 billion pesos na sana ay ito'y nagamit sa mas kailangan ng taong bayan. At ito ay isang uri ng korupsyon. Bakit isang uri ng korupsyon? Biro mo gagamitin mo 35 billion. Billion to billion, 35 billion pesos para sa sarili mo. Sa sarili mo mga kasama sa Senado na hindi naman kailangan, meron naman kayong mga opisina. Hindi po ba? Gagamitin mo yung pera ng taong bayan para sa yung kagustuhan lamang na ikay mamuhay at mag-opisina na parang kayong mga mayayaman, na mga hari at mga reyna at mga prinsipe. Hindi ba katiwalian yan? O yan ang problema sa kanya. Ang problema kasi
huwag ka magmalinis kung merong maitatapon sa iyong putik at kitang-kita yan ng taong bayan. Mm. Kaya ang tanong mo ngayon, tama ba na siya ay Bitiw. magbitiw sa harap ng mga akusasyon sa kanya na siya ay hindi fair and objective? Sabi niya, hindi totoo. Eh, kung hindi totoo, ba't ka magre-resign? Kaya ka magre-resign kasi totoo. Yun lang yun. Ayun, Attorney Sal. Pero naku, Attorney Sal, parang hindi yata matutuloy kasi nga po may update po ngayong umaga lang, breaking news, ay sinuspende ni Senate President Tito Soto yung sesyon ng Senado hanggang sa Oktubre 10 dahil daw sa conflict sa mga budget hearing na isinasagawa tuwing alas 3 ng hapon. Aniya, walang agarang panukalang batas sa agenda maliban sa General Appropriations Bill o GAB, kaya minabuting bigyan daan muna ang mga committee meetings. Parang Kung may mga committee meetings, di nandun pa rin yung Blue Ribbon Committee, bakit magiging sagabal sa kanyang pagbibitiw? Ituloy pa rin. Ayan. Pero ito po yung issue din po na parang gumimbal sa iba nating mga nasa posisyon sa gobyerno. Ito pong panukala ni Senator Alan Peter Cayetano dahil nanawagan po siya ng snap election na sasaklaw sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at lahat ng miyembro ng Kongreso dahil sa bumababang tiwala ng mga publiko sa leader ng bansa. Ayon sa kanya, dapat magbitiw ang lahat ng at magsimula ulit na walang sino mang kasalukuyang opisyal ang maaaring tumakbo sa susunod na eleksyon. Kasunod ito, Attorney Sal, sa galit ng publiko sa umano'y korupsyon sa flood control projects na issue na nagdulot ng mga protesta at panawagan para sa reforma. Ni Cayetano, mananatiling gumagana ang lokal na pamahalaan at panahon na para sa radikal na katapatan at bagong simula. Ito, Attorney Sal, pabor po ba kayo sa panukala ni Senator Alan? Alam mo, maganda yung panukala, pero hindi magaganap yan. Suntok sa buwan yan. Bakit kanyo? Sapagkat maliban kay Alan, at saka siguro mabibilang mo sa daliri mo ang gusto niyan, karamihan, majority, overwhelming majority, ay kapit sa kanilang posisyon. Hindi nila gagawin yan. Manghihinayang sila. Nakaupo na nga eh. Nakita mo naman kung paano sila ginagamitan ng mga posisyon upang abusuin ang kanilang kapangyarihan at magnakaw ng pera ng bayan. Hindi mangyayari yan. Maganda sana yan, pero hindi mangyayari yan. Yan sa tingin ko, kasi matunog at lumalakas ang panawagan na magkaroon ng revolusyonaryong gobyerno. Kasi pag revolusyonaryong gobyerno, i-abolish mo ang Kongreso. Talagang mawawala sila lahat yan, whether they like it or not. Ito voluntaryo. Nako, hindi mangyayari yung voluntaryong pagbibitiw. Sigurado, hindi magaganap yan. Kasi pag voluntaryo, ang iisipin nila yung kanilang kapakanan. Pero kung persahan, force to good. Talagang tatanggalin sila, kukulong pa sila. Ang sinasabi kong halimbawa, nakapit, kapit toko sa posisyon. At yung sinasabi niya na pag may eleksyon, siguradong magkakaroon na naman ng mga bilihan, maaaring yun ang kalakaran. Pero kung mawala sila lahat, na hindi naman mangyayari, bagong mga mukha. At baka hindi naman sila sanay doon sa mga bilihan. At dahil nga sa galit ng taong bayan, kahit anong gawin nilang pamimili, hindi na mangyari. Pero, yan nga kumbaga doon sa kanta, to dream, the impossible dream, imposibleng mangyari yun. Walang magkakaroon ng snap presidential election. Maliban na lang kung ang presidente Marcos Jr. ang tumawag nito. At may kapangyarihan siya. Kaya niyang gawin yun. Gaya na sinabi natin sa ating programa. Panahon, kung talagang siya ay malinis, makakagamit siya ng mga emergency powers sa ilalim ng saligang batas. Kung malinis siya.
Unang-una, tama yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon na kailangan makabalik ang mga ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng mga illegal na transaksyones sa gobyerno. Pero ang problema doon, eh, mahabang proseso. Unang-una, kailangan maghain ka ng demanda. Kailangan mapatunayan na ang krimen na inaakusa ay nangyari nga. Tandaan, kung matatandaan mo, ang mga Marcos ay dinimanda ng halos ilan? Mahigit sa 1,000 yata ang demanda sa kanila ng illegal na tinatawag na ill-gotten wealth. Pero ano ba nangyari doon? Marami, di ba na-absuelto rin sila kaya yung mga ibang na freeze assets na confiscated na ibalik. Kaya hindi ganun kadali ang pagkuha muli ng mga di umanong nakaw na pera ng bayan na pinamili ng mga ari-ariang ito. Ang pinakamadali lang talaga doon, magdideklara ka ng revolutionary gobyerno. Kaya iba ang patakaran doon kaysa sa pangkasalukuyang kaayusan. Kaya ang Pangulo ng Bansa, kahit anong pang sabihin mo, kung gusto, kayang gawin yan. At yung ating bungkay na gumamit ng emergency power is predicated. Di ba meron tayong premise kung ikaw ay malinis at kung ikaw ay hindi complicit sa mga kalokohan. Otherwise, hindi ka po pwedeng gumamit yan at tatanggalin sa iyo ang kapangyarihan yan. Makinig kang mabuti bago ka magkomentaryo. Ayan. Ito naman po from Cosmo. Unahing ipatawag si Romualdez at imbestigahan habang wala pa si Ko ang kukupad kumilos at wala talagang taka si BBM sa katiwalian at korupsyon ngayon kasi may mga tinatawag tayong command responsibility. He may have the title of president but he does not have the leadership trait for it. And the whole world is a witness to this. Another thing, an ombudsman who has many cases disbarred, twist, and bends the law. Kahiya-hiya naman talaga tayo at kitang-kita ito ng buong mundo. Gaya ng sinabi natin, yan si Presidente Marcos Jr., labang sinasabing mahina, nagpakita ng tapang at political will. Kaya lang, ang paggamit niya ng political will ay sa hindi maganda. Sapagkat pinakita niya, biro mo kaya niyang pinasalakay ang KOJC, isang religious place, at sinalakay ang mga followers ni Pastor Kibuloy at pinakulong pa. Isa lamang na presidente ang may political will makakagawa noon. Can you imagine, kinaya niyang ipa-impeach si Inday Sara? Isang presidenteng may political will lang ang pwede gumawa noon. Ano pa? Biro mong kinaya niya na ipa-aresto, ipakulong, itapon sa dahig ang Presidente Duterte. Isang presidente lamang ang may political will na magagawa noon. Pati yung kanyang loyal na masasabi mo aso in a way, tinanggal niya, hiniya niya, tinanggal niya bilang PNP chief. Walang presidente makakagawa ng hayagang sisiraan mo, hihiyain mo, ang sumunod sa mga kautusan mo. Isa pa, o biro mo tinanggal niya rin yung speaker, hindi naman magre-resign niya kung hindi siya pumayag. Kaya may political will. Kaya kailangan, kaya sabi natin, kung totoo lahat ang sinasabi mo, na ikaw ay nasya-shock na nangyayaring pagnanakaw, katiwalian at wala kang kinalaman doon, na imposible na mawala, gawin mo ang nararapat. Di ba yun ang amo natin sa kanila? Yan po. Ito naman po, Attorney Sal from Anita Go. For 3 years, nagpalami-lami si BBM and his entourage traveled, concerts and fireworks inside the palasyo. Nakaw was so rampant. Nakakahiya ang ginawa nila kay Tatay Digong. Instead of concentrating on the many problems of our country, zoom in nila si VP Sara and every Duterte. God was unhappy. Sinusunod niya lang yung ating mga sinasabi. Isa po talaga siyang avid viewer, Attorney Sal. Ito naman po from Dominic Boros.
Yan ang VP Sara. Pinapadama sa taong bayan ang kanyang pakikiramay sa mga taong biktima ng sakuna. Saludo po ako sa inyong serbisyo sa taong bayan. Yan ang problema dyan. Yung magnanakaw, ligtas. Yung nag-iimbestiga, walang pondo. Halata naman na si BBM ang puno niyan. Kaya, revolutionary gobyerno kailangan natin. Ayan po. From naman yan now, a YouTube comment po. Sa totoo lang, nilabag nila ang batas ng Pilipinas sa pagdala nila kay Tatay Digong sa ICC. Pinanindigan lang ng ICC dahil may arrangement na sila ng pagpapakidnap kay Tatay Digong. Hindi lahat ng Pinoy ay mangmang. It's common sense. Alam na this. Matagal na rin alam niya ng lahat. Yan. From Brett Cahill, dapat lang talaga natanggalan ng lisensya ang lahat ng abogado na involved sa extra rendition of the law at illegal na pagkidnap kay PRRD at lantarang paglabag sa kanyang due process at human rights na humarap sa isang korte kung nararapat nga ba siyang arestuhin ng ICC na walang karapatan at jurisdiction sa ating bansa. Tama yan. Lahat ng mga abogado, pag hindi sumunod sa regla, etika, code of professional conduct, at sa halip na ipagtanggol ang pagpapatupad at isulong ang rule of law, ay siya pang sumisira. Hindi karapat-dapat. Kailangan talaga tanggalan ng lisensya. Tama po kayo dyan, Attorney Sal. Ito naman po, from Alejandro Jereza. Good morning, Attorney Panelo. Sir, there's no more rally to come for victory unless the last and final stand to be all united in marching direct to Malacanang and to unseat the president there. That is the final and must objective of this nation. Darating tayo dyan. Okay. From Florante Aquino, good morning po, Attorney Panelo. Totoo ba ang naaamoy kong malapit na tayong magwagi? Tanong lang po yan. Thank you po. Bilang naamoy, yan ay nakasulat na sa pader. Kitang-kita na. Ayan. And ika nga po, the giants have fallen po, Attorney Sal. Pero babasahin na lang po natin yung ilang mga text message, Attorney Sal, bago po tayo magtapos. From Lynn Tasha, nakaligtas kasi ang family ni Marcos noon sa pagkakorap. Akala ata nila ngayon is still the same. Well, you're wrong, Mr. Marcos. Kaya magsimula ka lang sumama sa mga rally. Huwag ka lang mag-text. Ito naman po, from another viewer, Remulla, kasuhan mo na din si Arroyo, Aquino, Duterte, nahiya ka pa eh. Lahat ng Duterte at Villar, kasuhan mo na, wag lang si Romualdez. Ano kayo ibig sabihin? Nakalimutan niya yung isa pang kakasuhan niya. Alam mo kung sino? Sino po? Sarili niya. Naku, Attorney Sal, parang malapit na atang magkaroon ng katotohanan yung pagiging ombudsman ni Attorney Sal dahil nga po yun, na-dismiss nga yung mga kaso isinampa sa kanya sa ombudsman. Pero sana Pag nangyari yun, madadali ang pagbagsak nila. Ayan. Ito na lang po, huling mensahe sa araw na ito, Attorney Sal. From Elena Lau, correct po, di na tayo tulad ng dati. Ngayon, ang gulo-gulo. Naglipa na ang krimen, gutom pa ang mga tao, tapos nakipagsanib-puwersa pa sa enemy of the state, kaya naging mas magulo. Weak leader talaga. Kailangan, pakita mo rin na strong follower ka. Sumama ka sa mga mapayapang rally demonstrasyon, marcha sa kanil. So, malapit na kaya may white Christmas tree na tayo tapos si Santa Claus nasa likod ko. Nakita mo, huwag kang maingay at malapit na mangyari ang lahat.